Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Kaya pala siya binuto. Ito ha. Binuto naman kita. Bakit? Ulitin natin. Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Binuto ka pala, Marcoleta. Kasi may pangako kang bill ng kuryente, matatanggal na. Hindi naman matatanggal. Yung 2,000 pababa, hindi na magbabayad. Ayun yung pangako mo na pinangahawakan ng mga taong ito. 'Di ba? Wala eh. 'Di ba? Hindi man natupad eh. Bigla kang nanahimik sa issue na yan. Buti na lang may isang tao na talagang binidyo ka pa. 'Di ba? Sinita ka pa. Hindi ka pala binuto dahil idolo ka niya. Hindi pala. Binuto ka pala dahil sa kuryente. Yung pangako mong napako. Napako yung pangako mo eh. Doon pala yung pala yung basihan nila kaya nasa ano ka ngayon, nasa Senado ka. Kaya naging senador ka. Yung piluka siguro yung matatanggal. Sabi ni hindi ko mabasa yung pangalan, Inchik eh. Inchik ba to Korean? Hindi ko mabasa yung pangalan. Di ba? Kaya naman pala binoto. Alam na natin ngayon mga pre. Ayan bago tayo magtuloy-tuloy, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre may TikTok, may Facebook po tayo dyan mga pre. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Okay, so eto na. Ituloy-tuloy na natin ito mga pre. Ayan. Bigyan natin ito ng reaksyon, no? Itong video ito. Ayan. Okay, salamat po kay Lorna Matipo. Salamat po sa iyong pa-flood control project. Salamat po sa pakulay at blessings. Ayan. Sir, bigay po yan ng kapatid ko, si Mierna Heidi, galing Pensacola, Florida, para po daw sa inan niyo po. Ay, salamat po sa inyong blessings dyan at pakulay. Okay, salamat din po kay Mierna Heidi. Ayan, salamat po sa inyong blessings. Ayan. So, ito na mga pre, no? Panoorin po natin ito ng buo, yung video ito. Marcoleta, asan na yung pangako mo? Ito pangako talaga to, hindi to pangarap. Talagang nangako ka. Kapal na mukha mo. Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan, baka piluka yung matanggal. Yung Talagang gagawin ko yung hinihintay ko. Ano sabi ni Marcoleta nung sagot niya? Ayan. Yung Talagang gagawin ko yun. Hinihintay ko lang matapos yung divert yun. budget. Talagang gagawin niya yon. Nangako na naman. Hindi pa nga natutupad yung unang pangako, nangako na naman. Talagang gagawin daw niya. Kailan mo pa gagawin? Pagputi ng uwak? Kailan mo pa ba gagawin? Ayun yung tanong ko sa'yo. Pagputi ba ng uwak? Ay, sus Mariusip naman. Mahiya-hiya ka naman. Pahabol lang po ni Ma'am Mierna Heidi. Paki-shoutout po si Ma'am Mierna Heidi. Thank you po. Shoutout po kay Ma'am Mierna Heidi. At salamat po sa inyong mga blessings dyan na pinapalipad. Para po yan sa flood control project natin. Ayan, maraming salamat po. Hindi ko po yan, marami. Lalagyan ko po yan ng maraming bakal. Ayan, salamat po Si Mr. Pangako, sabi ni Ross Wrigley. Wrigley ba? Tama. Shoutout po sa iyo Pangako pero napako. Ay! Anyari? Na-hide natin. Ma'am Sweetie, shoutout po jacketan po kita. Sorry, namali ako ng pindot. Meron ka na pong jacket. Ayan. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Bakbakan yan, sir! Bakbakan yan. Hindi ka nga makapurma sa Senado tapos sasabihin mo pa, bakbakan yan. Ay, nako. Wag kami. Sarili mo na lang yung lukuhin mo.
Marcoleta, please, sarili mo na lang yung lukuhin mo, wag lang po kami. Bakbakan daw? Kayo po ba'y maniniwala dito? Kay Mr. Peluka? Ay nako. So anyway, isunod po natin itong isang reaction natin mga pre. Si Boy Lighter naman. Karugtong po ito ha. Ito po ay karugtong ng ating topic ngayon. Idugtong po natin to. Sa tingin ko, mahirap yun, Bongbong Marcos. Sa lahat ng ginawa mo sa mga Duterte, meron ka pang kapal ng mukha na natitira na humingi ng paumanhin at gusto mong maayusin ang mga gulo. Si PBBM kasi humble yan, hindi mayabang, di ba? Hindi naman pwedeng i-bend ng Pangulo yung batas. Batas is batas. Kung kaibigan ka, tinamaan ka ng batas, walang magagawa yung Pangulo. Kundi humingi na lang ng paumanhin dahil batas yan eh. Diba? Kayo nga, nagreklamo nga kayo dun kay Bintulpo eh. Bintulpo, kay Erwin Tulpo, na sinabi niya na sometimes you will bend the law. Sabi niya. You will bend the law. So, tama po ba yon? Sabi niya, mali. Ganun ginagawa ni PBBM. Hindi niya pwedeng baluktutin yung batas. Batas is batas at kailangang masunod yan. Kaya dahil humble po yung ating Pangulo, nagpapakumbaba. Tapos sasabihin mo may kapal pa ng muka. Diba? Kayo nga, hindi maubusan ng makakapal nga yung mukha nyo. Di ba kayo nahiya? Tuloy natin. No? Unang-una sa lahat, napakalaki ng kasalanan mo sa mga Duterte at hindi lang sa mga Duterte o hindi sa lahat ng mga Pilipinong mamamayan na naninirahan dito sa ating bansa. May kasalanan ba yung Pangulo sa mga Duterte? Wala naman pong kasalanan, pero sa inyo, sa tingin nyo meron. Pero ang tingin namin wala. Ha? Dahil taong bayan po ang gusto magpakulong kay Digong. Taong bayan. Tignan mo kung gaano ka kawalan ng utang na loob. Si Rodrigo Duterte ipinalibing ang tatay mo. Si Rodrigo Duterte pinalibing yung tatay. Ang alam ko, hindi naman po si Digong yung nagpalibing. Supreme Court yung nagpalibing, hindi si Digong. Wag mo nang bilugin yung isip ng taong bayan. Siyempre, si Digong, yung ano na yun, kahit Supreme Court yung nagpalibing, di ba? Igagrab na yun. Sasabihin nyo, hindi ako nagpalibing eh. Tapos sa mga interview, sasabihin niya, kailangan na talagang malibing si Digong. Digong tuloy. Hindi si Digong. Si Marcos Senior kasi ganito, ganyan. Yun yung pinapalabas ng media noon, kinakalat. Kaya ang akala ng mga Pilipino, siya talaga yung nagpalibing. Pero hindi po. Siya ay sumuporta lamang. Ha? Kahit masama sa loob niya, susuporta siya. Bakit? Yung supporter po ng mga Marcos marami. Gusto niyang makuha yung iilan doon. Gusto niyang makuha yung suporta ng mga Marcos, ng mga loyalista. Yun. Lahat ng naging presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi nila pinahihintulutan na ang tatay mong magnanakaw ay ipailibing. Ngunit nung naupo si Rodrigo Duterte, kahit hindi sanghayon ang karamihan sa mga Pilipino at ang Sino ba kasi hindi sang-ayon? Halos lahat naman sumang-ayon. Mga dilawan lang po yung ayaw noon. Diba? Dilawan lang. ang mga politiko ipinalibing ni PRRD yun. Pero, ano ang ipinalit mo doon? Ipinakulong mo si Rodrigo Duterte. Dapat lang talaga. Yun ang gusto namin eh. Yun ang gusto namin. Pero teka lang, mukhang mali ka naman ang impormasyon na nasagap eh. Hindi si PBBM yung nagpakulong. Si Trillanes yung sisihin mo. Trillanes yung sisihin mo. Ikaw ba naman? Sa totoo lang yung ICC na yun, kaya pong pigilan yun ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung iba-bypass na yung batas, pwede. Pero ikaw ba naman, minura-mura ka na sa mga rally nang nandito pa si Digong sa Pilipinas, aakusahan kang adik, banga, ganyan, etc. Ang dami pa. Tapos nag-i-expect ka na sasaluin ka ng Pangulo, ipagtatanggol ka sa ICC. Nag-iisip ba kayo? Asan yung utak? Asan? Ginagamit? Ipinakulong mo ang nagpalibing sa tatay mo. Ganun ka walang utang na loob at ngayon gusto mong ibalik ang unity. Bakit? Nakikita ni Bongbong Marcos na pabagsak na ang kanyang administrasyon
at gusto niya ulit kumapit sa mga Duterte para maresolba itong administrasyon niyang bulok. Bulok man sa paningin nyo, pero hindi nyo kaya. Bulok man sa paningin nyo, nag-effort na kayo sa kakarali dyan, kinaya nyo ba yung bulok na administrasyon na sinasabi nyo? Bulok nga ba talaga? Kung bulok yung administrasyon na to, bakit hindi nyo kaya? Oh. Kung bulok yung administrasyon na to, bakit nagkakagulo kayo at nagpapanik? Ha? Bakit? Partida, tahimik pa lang yung Pangulo pero tandaan po natin, delikado ang taong tahimik. Diba? Ayan bago tayo mag-move sa next topic mga pre, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan. Ayan so sa mga bagong subscribers, ayan maraming salamat po sa inyong YouTube channel. Sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan sa mga nag-like, nag-share, ayan, thank you po. At sa mga DDS dyan, eto yung sa inyo. Kunin niyo yung muta ko dito. Sino yung masaya? Sino yung masaya dahil nakakulong si Digo ngayon? Press 1. Sino yung masaya? Okay. Press 1. Sino yung masaya na nakakulong ang pinakamahangin na presidente ng Pilipinas? Press 1. Press 1 po kayo. Press 1. Yung pinakamahangin na presidente ng Pilipinas, nasaan ngayon? Andun sa dahig. Dami nag-press 1, masaya po sila na nakakulong si Digong. Kaya wag na kayong kumontra, kawawa lang kayo. Now you know. Sabi ni Alpha, not recommended channel, reported. Kahit pa yung lulo mo yung mag-report, kahit pa si Sara Dutay yung mag-report, Sara Digong, matagal ng buhay itong channel na to. Kahit pa i-report mo ng paulit-ulit yan, puki ng inamukang hindot ka, walang magagawa. Kahit pa magsalsal yung tatay mo sa harapan ng nanay mo habang nire-report nyo yung video ko, useless yan. Diba? Useless yan, ako po. So, yan, next topic po tayo mga pre.